Rating Michelin stars food spots here in Thailand. Samahan niyo ako, let's go. Bali, yung maletang gamit ko pala is from C-Choice. You can purchase it sa orange and blue app. Sturdy siya with its 28 inches length and may unique design siya para ma-identify mo kaagad yung maleta mo pag nasa check-in ka. Smooth ang wheels and at the same time visually appealing din siya. Pagdating namin sa airport, una naming binili is water and some food para dinner na rin namin yon and nagutom kami sa flight. And as usual, syempre mga pamilyar na pagkain lang ang kakainin or bibilhin ko dito sa 7-Eleven. And we went straight agad sa hotel namin after dito. Nag-unpack na agad kami ng maleta. Ang sleek and smooth ng zipper niya and ang durable ng outer shell cover niya. After namin mag-base, pinuntahan namin yung popular Thai street food dito, which is ang deep fried na donut with condensed milk or also known as patongo. Depende sa tabas ng dila. Usually, dinidip siya sa condensed milk and meron silang pandan dip dito. And personally, mas nagustuhan ko yung may hints of pandan flavoring niya. Crispy siya on the outside, chewy and airy siya on the inside. Para siyang bicho-bicho. Pero this one, para siyang well-risen or nag-rise talaga siya. Talagang hanggang heavens siya rin. Freshly made siya on the spot and pwede siyang pinapan fry or ginigrill or deep fried. Depende sa gusto mo and depende sa mabibilhan mo kung anong available. Honestly, dito sa Chinatown, if mahilig ka talaga sa bicho-bicho, there's nothing special about it but the craft behind it. And for a street food na ginagawa yun in front of you, maybe that's the reason why it's been rated as a Michelin star. But overall, I like the experience. Bigyan ko to ng 10 out of 10. Next naman, pinuntahan namin is yung Michelin star rated na crab rice. Kaso, parang dalawang restaurants or tatlong pinuntahan namin na sarado na. Either sarado na, hindi na operational, or under renovation. Isa yun dito sa Yawarat Road. So, ang moral namin dito and ang natutunan namin the hard way is that not all information and Michelin star rated na restaurants sa websites nila ay updated. Some of them are already closed nga, under renovation, and so forth. So please do your research properly and double check for latest videos and updates para hindi kayo matulad sa amin. After namin mag-ikot-ikot din sa Chinatown, kumain na lang kami sa usual na pinupuntahan namin or pwedeng para siyang paluto na eme. So dyan ako lagi bumibili sa magilid-gilid. Napakadami dyan. So next morning naman, pinuntahan namin ang Pad Thai Phai Talu. Dahil since 2019 up to 2024, nasa kanila ang corona ng Michelin stars for Pad Thai. Medyo expensive siya sa mga usual Pad Thai na nakainan ko, but the difference is maayos naman yung place, pwede kang mag-dine in, air-conditioned, and may mga server. Kaya siguro mas mahal siya. Nag-iisa siya na natikman ko na may distinct smoky flavor. Alam ko nang kagaling yun sa wok niya, well-seasoned yung wok niya, and talagang technicalities and yung pinaka-cooking skills ang binayaran mo dito. And for the experience, to be fair, to be honest, sa experience ko, but without the smokiness feature nung Phai Talu, I'll still go for Tip Samay dito sa may Icon Siam. Bukod kasi sa mas madaming serving yung Tip Samay, mas okay siya sa presentation and taste-wise, halos parehas lang. Lamang lang talaga sa smokiness yung si Phai Talu. Pero kung serving at serving lang naman din ang paglalabanan, mas affordable si Tip Samay and mas sulit siya for me. So next naman is sa K-Panik. Pinuntahan namin yung first ever store na may Michelin stars and other recognition na nag-offer ng mango sticky rice naman. I swear, they deserve it. Medyo hassle lang ang experience kasi two separate stores ang pupuntahan mo dapat. Yung unang store is kung saan pipila ka and magpi-place ng order. After mo magbayad, tatawid ka sa kabilang street para dun maghihintay and andun yung kanilang waiting area or pinaka-dine-in. And despite of this experience, kahit medyo hassle, I must say sobrang worth it ang pag-aantay. Ang perfect na pagkakaluto at pagkaka-steam nila sa sticky rice, chewy siya and you can still feel the rice per bite. Talagang alam mong sticky rice siya bawat nguya, para siyang glorified biko, ganon. And hindi siya matamis, I swear, hindi ako nagpapakatito pero hindi talaga siya matamis. And mas nangingibabaw yung saltiness from the coconut cream. So it's a balance of sweet, salty, citrusy sweet,
slight tang flavor ang may experience mo sa kanya. I like how it's perfectly cooked. Hindi siya mas starchy. Star of the show is talagang yung mangga. Nagkakaiba sila sa pagkatamis ng mangga dito sa Thailand compare dito sa atin is hindi siya kasing fibrous kasi yung mangga sa atin yung pag ginawa yung minsan natitinga-tinga ka sa mga fiber galing sa buto doon sa pinaka-mango. Dito sa Thailand para siyang more on melon yung pinaka-texture niya. Alam mo yung melon na orange? Ganun ang texture niya na parang watermelon na gano'n ang atake. Sobrang chewy, very juicy, sweet. I must say, ito talaga pinaka-nagustuhan ko sa lahat ng napunta namin Michelin rated. Next venue natin and ang last stop natin is itong Watana Panik. Restaurant siya in Bangkok na nakilala sa Giant Stew na pinapakuluan daw for 50 years. So this family eatery ay kilala sa pagkakaroon ng rich, flavorful noodle soup and hindi siya pinapalitan ng broth since pinapakuluan lang siya and refill lang ng refill yung mga tao. So with my description, baka magdalawang isip ka na pumunta dito, but I swear this is the most umami rich broth na natikman ko. Alam mo yung consistency na thick na hindi nagagaling sa cornstarch. Runny pa rin siya at the same time. Ang powerful ng star anise and other herbs na pwede mong matikman. Melts in your mouth feels yung beef and ang perfect ng chewy noodles niya. Gusto ko yung may cilantro siya to balance and to cut out the umay factor. And personally, parang mas bagay talaga siya with kanin sa akin. As a Pinoy, yes. And para siya beef Paris Retiro level 10. Ganon. Para siyang mama ng mga Paris Retiro. And overall, ang saya na experience na to. And syempre, looking forward din ako matry naman sa ibang lugar or sa ibang bansa pa bukod dito sa Thailand. So guys, let me know kung anong bansa ang gusto nyo puntahan natin. And sana nakatulong tong video na to as reference for your next Bangkok trip. So yun lang. Sana parating masarap ang ulam nyo kahit di tayo mayaman. And thank you so much, teachers, for making my travel easier and convenient. Yun lang. Bye!